ay mula sa ahensya na responsable sa epektibong revenue collection na nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Napaka-importanting ahensya, partner, ang Bureau of Customs. Yes, ADG John, ilang beses na rin nating ibinalita at tinalakay dito sa ating programa ang pag-surpass ng Bureau of Customs sa kanilang mga target collection na talaga namang malaking accomplishment, hindi lang sa ahensya, kundi po sa buong pamahalaan. Yes, totoo yan. They surpassed their collection targets. So congratulations to the BOC. Alamin pa natin ang iba pa nilang nakamit at kung ano pa ang ating aabangan mula sa BOC. At makakasama natin ngayon si Attorney Vincent Philip Maronilla, ang Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Magandang tanghali po at Happy New Year, Ascom Maronilla. Happy New Year po, Happy New Year. Yes, Ascom, bilang bahagi ng achievements ng Bureau of Customs, gaano po kalaki ang estimated revenue collection performance ng BOC sa taong 2023? Ang target po namin is about 901 billion pesos po for 2023. Now, na-achieve po namin to at meron po kaming karagdagang surplus, more or less po amounting to more than 10 billion pesos po yung aming surplus na na-kolekta. And na-achieve po namin to by yung ginawa po naming streamlining ng mga process namin, and of course, in-improve po namin yung revenue efficiency namin. We tried to locate yung mga loopholes namin, and we tried to plug it, sir, through some scientific method na amin pong pinagtulong-tulungan together with some private sector representatives like the Ateneo School of Government and yung mga stakeholders po namin. Wow, nakakatuwa naman yan. Hindi ko ma-imagine yung 901 billion and you surpassed it, no? And ng more than 10 million. 10 billion po, opo. Sorry, 10 billion, yeah. Are we confident, Attorney, na makukuha ng BOC ang target na 1 trillion peso collection goal ngayong 2024? Ano po yung mga priority measures ng BOC upang maisakatuparan po ito? Actually, ma'am, yung 1 trillion, we tried to reach it this year. Yun lang, sadly, there were macroeconomic assumptions na hindi po nangyari. So, beyond the control of the Bureau and of course of everyone, may mga factors po na hindi talaga nangyari. But sa amin pong projection at sa projection po ng DBCC at the mga economic managers natin, all of this will happen by 2024. And if we continue on our track to improve further yung revenue efficiency namin at mas pag-improve po ng aming mga processes, pag mas smooth po kasi yung proseso namin, mas iinganyo namin na magnegosyo yung ating mga negosyante. Tumadagdag din po yung mga investors natin that are actually contributing dun sa mga imports natin sa mga duties natin. By that, we're projecting to collect a trillion pesos, and I think even surpass it, ma'am. Wow, ang laki nung target ng Bureau of Customs this year. So, yun lang sa nakaraang taon, Ascom. Can you share to us kung ano yung mga ports na contributed to the increase and meeting the targets of the Bureau of Customs? Ano po yung mga ports na ito? Ito yung the usual, Port of Manila, Subic and Batangas? Yes, sir, ADG, 50% of the collection of the Bureau of Customs, na kagad ho yun, That's the Manila International Container Port, which 30% po ng volume namin, and about 30% of our target comes from. Dadagdag po dyan yung Batangas, nasa mga 25% po, nung aming collection nanggagaling dyan. And of course, the Port of Manila, which mga around 18 to 20% nanggagaling naman po. But major drivers also are the increased rate and collection coming from our outports, namely Cebu. Malakas po yung trade ng Cebu ngayon at malaki po yung collection na nakuha namin sa kanila. And of course, Davao and Cagayan de Oro, malalaki din po yung mga collection na binibigay sa atin yan. At even the surplus na binigay po sa atin ng dalawang ports natin doon. Siyempre po, hindi din namin kakalimutan yung mga ilang ports namin na although hindi ganoon kalaki yung volume, malaki pa rin po yung kinontribute sa transactions natin like Subic, ito pong Clark, yung air shipment po natin,
meron pong increase in the volume and transaction ng mga e-commerce. So yun po, nakakatulong po yan sa pangongolekta namin. Pati na rin po yung NAIA ports. And of course, the other ports, Legazpi, Tacloban, Iloilo, even San Fernando, no? May mga activities na rin po. Ang maganda rin po kasi dito, the other ports, there yung mga local businessmen doon, nag-invest na rin po sila, no, to improve these ports, no. So yung gobyerno po natin, unti-unti pong nag-invest sa mga puerto natin yan para magkaroon po ng mas maraming economic activity dun sa mga bayan na yan, no. And we're projecting to have an increase in those, improvement in those will also result in an increase in the revenue for the Bureau of Customs. You know, Ascom, you made a very good point, no? The more nakakakolekta ang Bureau of Customs, the more it shows economic activity. Ibig sabihin, yung ekonomiya ng ating bansa lumalago. You mentioned Davao, you mentioned Cagayan de Oro, Iloilo. That means gumaganda rin ang ekonomiya ng ating bansa. So, alam naman po natin na isa sa mga prioridad ng kasalukuyang administrasyon ang digitalization. Can you give us an update sa automation projects ng Customs Bureau at ilan na po ang porsyento ng digitalization ng inyong kagawaran pagkatapos ng 2023? Sir, we're targeting 2023 po, no? Almost 99% po ng aming processes na-digitize na po namin, no? What we're looking for is yung remaining na 1% na lang po, no? A little bit of 1% na remaining. May problema lang po sa integration doon sa ibang mga systems na kung saan po nakaakibat yung Bureau of Customs, no? Meron po mga entities na hindi pa po nila kayang mag-interlink, no, sa system ng Bureau of Customs. So tinutulungan na po namin yan para makumpleto po namin yung interlinkage natin dyan at makumpleto po natin. Ang goal po namin naman sa 2024, ngayon na digitize namin yung mga processes namin, is to integrate these processes, no, para po isang cohesive na na proseso ang aming ang gagawin, no, nitong mga improvements namin na to. And of course, yung Philippine Customs Modernization Project din po, which is a project of the Philippine government and of course in partnership with the World Bank, it's also on its way. At may mga components din po yun that will further improve yung digitization efforts ng Bureau of Customs. Yes. Ascom, can you share to us a specific process sa inyong bureau na lumaan na sa full digitalization? For example, kung meron tayong mga kababayan na, merong frontline service. If you can share one frontline service na fully digitized na ng bureau. Sir, itong dalawang to na I'll set an example. Ito yung usual na madalas maraming transactions sa amin. Number one, yung accreditation po ng customs, yung accreditation ng mga customs importers po. Digitize na po yan, no? You can file your application online. And then yung mga requirements po, you can also submit them online through PDF form, no? Meron na pong requirements for COA purposes to submit the hard copies. Pero later on na po yun, no? Pwede nyo na pong isubmit yung application nyo online, pati po yung mga requirements online. And that will roll the process na po, no? Now, once approved, pwede po on a later date, just for audit purposes ni COA, yung hard copies po, pinapasubmit natin through the customer care centers natin. Tapos po, yung pag-file din po ng mga entries natin, no? Yung pag-transact po sa Bureau of Customs, wala na po kaming face-to-face, sir. You can just file your import entry online, and then yung follow-up po, pati po yung status ng inyong kargamento, online na rin po ang pagpoproseso namin at pagka-follow-up namin. You'll be given an electronic ticket to the customer care portal system, and that electronic ticket will be an exclusive key to a chat box and a status box kung ano pong nangyayari sa kargamento nyo. Doon na rin po kayo makikipag-usap sa aming mga examiners at kung meron pong additional documents na kinakailangan na isubmit, doon na rin po sinasubmit, no? Online din po yung platform na yon. So kahit wala po kayo, hindi kayo pumunta sa pier, ang kailangan nyo lang pong gawin is mag-file doon, mapoproseso nyo po at i-release sa Bureau of Customs ang inyong kargamento. Okay. Sir, pwede po ba kaming humingi ng update sa mga binabantayan ninyong parcel scam or love scam na laganap nung holiday season? May nahuli na po ba ang Customs Bureau na sangkot dito? Yes. The previous years, may mga nahuhuli naman kami dyan. But right now, yung efforts
in cooperation with other law enforcement agencies. Kasi napansin namin, ma'am, syndicated na itong nangyayari, no? Yung profile nung mga nakikita namin na ginagawa at pati po yung paraan kung paano ginagawa, mukhang pare-pareho. Marami na ring large scale na rin yung operation nila. And based from our intelligence reports and comparing it to the intelligence reports of other law enforcement agencies, mukhang sindikato na po itong gumagawa nito. So yung efforts po namin is concentrated together with our other law enforcement agencies, no? NBI and of course the Philippine National Police. Okay, ito po bang sinasabi nyo na maaaring sindikato is behind, mga sindikato po, no, dito sa mga love scam, parcel scam na ito? Ito po ba ay sa bansa o sa ibang bansa? Ma'am, we've yet to determine whether may component na mga taga-ibang bansa, no? But definitely may component po na taga dito sa atin. Kasi po yung usual na sinasabi nilang contact person daw, no, na nag-aasikaso ng kanilang parcel. Dito po, taga dito po sa bansa natin, meron pong local number, pati po yung kung saan nila kinukuha yung pera. It's usually through a local GCash number or a local bank account number. So, we're pretty sure that there are components na kasabwat na nandito po sa ating bansa. At yung iba po, sa nanahuli namin, kababayan din po natin, pero hindi po namin inaalis yung posibilidad na maaari ang nagpapatakbo nito ay mga taga-ibang bansa din. Alright. Sa mga hindi po nakakaalam, sir, baka pwede niyong i-refresh ang aming mga memories, no? Doon sa mga papaano ba ginagawa itong love scam na ito at ang parcel scam na to para baka mamaya yes, nanonood ka ngayon, biktima ka na pala ng love scam na ito. Ang usual target din naman yung mga active sa social media, no? As we all know, the Philippines, I think, is ranked among the top users of social media. Usually, ang nangyayari, may makikipag-kaibigan sa inyo, no? Through your social media account, Facebook, Instagram, Twitter. May makikipagkilala, makikipagkaibigan. Kuhanin po ang loob nyo. Now, whether it becomes into a romantic relationship na online lang, meron pong mga ganon, no? Kadalasan may ganon. Meron naman po na talagang nagiging sobrang close at panatag lang yung loob. And pag nakuha na ho nila yung loob nyo at na-profile ka nila, no? Through your, pinagtsatsagaan kasi nito mga to, ma'am at sir, no? Talagang nag-uukol sila ng oras talaga para makausap at ma-profile yung kanilang biktima. Now, once nakuha na ho yung tiwala, they represent na mag-send sila ng parcel sa inyo, no? Usually po, either cash or mga mahalagang bagay, no? Regalo, o kaya kapag may relasyon po, sinasabi na show money, no? Or kasi gusto din silang dalhin dun sa bansa nila, padalan kunwari ng show money para catfish, mabilis makakuha ng visa. Catfish, tama. And then someone will, may i-endorse mo silang tao na kunwari mag-aasikaso. Yung taong yun, kukontakin ngayon yung biktima at sabihin, nandito na ngayon yung parcel mo at gantong halaga yung laman o kaya ito yung mga laman, kaya lang naipit sa customs. At kailangan magbayad na itong certain amount para po ma-release daw ng customs. Doon na po nangyayari yung scam, no? Once magbayad yung biktima, bigla na ho maglalaho yung mga kausap niya yan, pati ho yung kunwaring karelasyon niya o kaibigan niya sa Facebook. Okay. Ayan, kailangan talaga mag-iingat tayo, ASCOM, no, partner, sa mga scam ngayon, especially yung ating mga kababayan, lagi lang nasa social media at nagkakaroon tuloy ng mga identity theft at mga scam. So, lipat naman po tayo, sir, sa usapin ng smuggling. At mainit na usapin ngayon yung agricultural smuggling. Meron na po bang balita ang Bureau of Customs sa mga nahuling smugglers pagkatapos ng 2023? At meron na po ba tayo mga nakasuhan? At gaano po kalaking halaga in total accomplishments ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa mga smuggled agricultural products? Sir, in totality, no, yung aming smuggled products na nahuli na is on a record high now, no. Sa buong taon po ng 2023, nasa mga 45 billion pesos worth of smuggled items po yung aming nahuli, no? And majority of that are agricultural products. Yung namang pong aming
Legal Service files cases every week, no? At hindi po lumalampas doon yung pagpa-file ng mga kaso laban sa mga agricultural smugglers. In fact, sir, meron na po kami napakulong, no? Na mga 4 na tao because of agricultural smuggling. At ilan na rin po doon, may ilan po doon convicted finally, no? May final conviction na rin po, no? So, yung iba naman po, pending pa po sa ating piskalya o kaya sa korte po tinidinig, no? Pero patuloy po kami nag-file ng cases against agricultural smugglers. And isa po yun sa priority ni Commissioner Bien Rubio, no? Yung matigil yung agricultural smuggling na yan. And noon naman po niya, nasabi naman po namin na medyo nag-slow down yung mga insidente na yan, no? Because of our intensified campaign against agricultural smuggling. We're also in close coordination with stakeholders po, no, na namin, no, at yung mga local farmers natin, no, for their inputs also, no, on ano yung pwedeng gawin to curb agricultural smuggling at kung ano yung nakikita nila sa merkado na pwede namin gawin. So even po yung paghabol, no, outside dito sa mga puerto namin, ginagawa namin. So may visitorial powers yung ating commissioner. So i-rate po namin yung mga bodega, katulong po ng iba namin mga stakeholders na nagsasabi nagko-contain ng mga smuggled agricultural products at yun po ay kinukumpiska at sinisira natin. Yes, Ascom, no? I think isa sa mga nakumpiska ng Bureau of Customs ay yung mga bigas na ipinamigay ng ating Pangulo. Yes, no? yes. Sa Port of Zamboanga yata yun, kung di ako nagkakamali. So, base po sa datos ng Bureau of Customs, ano yung mga pinakamalalaking items na inismuggle na nahuli ninyo nung nakaraang taon? Ito, sir, no? Of course, usually, sir, ano yan kung ano yung nagkakaroon tayo ng, tama po kayo, sir, no? Kung ano yung nagkakaroon tayo ng kakulangan, doon nagkakaroon ng pansasamantala. So, isa po doon yung sibuyas. Nung early 2023, nagkaroon po tayo ng problema sa sibuyas. We found out that may mga activities ng smuggling sa sibuyas, no? Now, and bukod po doon, kakambal po niya yung sibuyas po, no? Opo, may artificial shortage po silang ginagawa din, and sinasamahan po din na ng smuggling, no? Para po ma-manipulate yung ating merkado. So yun po yung una namin na napansin noong unang parte ng taon, no? Sibuyas. Tapos nag-shift po sa bigas at sa iba pa pong agricultural product. Kaya po kung titingnan nyo, doon din intensified yung aming campaign, no? Sa mga produkto natin na we feel wala naman po talagang dapat shortage, but artificial shortages are being created and coupled with smuggling activities para po ma-manipulate yung market natin. Okay, sir, may mga learning and development programs pa din po bang aabangan sa 2024 ang mga empleyado at tauhan ng BOC? At sa taong 2023, ilang development programs na po ang inyong naibahagi para sa kanila at paano po ito nakatulong sa pagpapatakbo dyan po sa BOC? Ma'am, ano yan, no? It's a regular activity that we conduct to improve yung capacity and capabilities po ng aming mga tauhan, no? Alam nyo, yung kalakalan, no? Lalo na yung international trade, hindi po yan stagnant. Ibig sabihin, hindi lang po iisang sitwasyon na aming kinakaharap, no? Madalas po nag-iiba-iba yan. Nag-iiba-iba yung presyo, nag-iiba-iba ho yung rules kung paano sila tinatrato. Basihan ho sa kung ano man yung nagiging usapan at nagiging trend globally, no, dito sa mga pagpapalitan ng ating mga imported items. And kailangan po, para hindi malugi yung gobyerno natin at maprotektahan yung ating mga kababayan, regular po yung training sa ginagawa namin sa aming mga empleyado, no, sa iba't ibang aspeto po ng function ng Bureau of Customs. So, meron po kaming several trainings na ginanap ngayong taon na to to improve our assessment capabilities sa aming mga examiners at assessors. In-improve din po namin yung mga kagamitan at intelligence capabilities, no, ng aming mga law enforcers, yung customs police natin at yung mga intelligence operatives natin. And overall, we also were able to benefit from a lot of grants, no, coming from a partner customs administration po, no, na sinishare yung kanilang experience at yung kanilang expertise on certain items para po mas ma-improve ng mga tao natin yung kanilang skills
and knowledge on how to deal with new trends in the market, no? At through that, maging competitive din po yung bansa natin pagdating dyan sa mga ganyang usapan. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw at sa mga impormasyon mula sa Bureau of Customs, Assistant Commissioner and Spokesperson, Attorney Vincent Philip Maronilla.